Ngayon, ito ang isa sa medyo pinaka-complicated na lessons sa strength of materials. And that is ito, yung mga ganitong klaseng indeterminate na structures. Dito sa problem, meron kang dalawang fixed support tapos sa gitna nun, may nakaipit na or may nakakonect na steel at aluminum rods. Tapos given ka ng property ng steel, given ka rin ng property ng aluminum, tapos the rod daw is initially unstressed. Tapos, yung buong system daw na yan, pinainit ng 70 degrees Fahrenheit or plus 70 degrees Fahrenheit. Yung temperature niya, dinagdagan pa. So, ang tinatanong, find daw yung normal stress in AB at BC. Ito yung dalawang normal stress na to. At find daw yung deflection ng B. Ngayon, paano i-solve to? Kailangan nyo munang i-imagine ano ba ang nangyayari sa system na yan kapag pinainit siya. So, drawing ulit natin. Siyempre, meron ka ditong fixed support. Ito rin. Tapos, pag pinainit mo, di ba, ang isang metal o kaya kahit anong object, siya ay mag-e-expand. Ngayon, kapag nag-expand siya, siyempre, pwedeng ito gumalaw dito. Pwedeng yung aluminum, mas malakas siya, mag-expand siya, matalo niya yung steel. So, dito siya mapupunta. Yung B naman, dito mapupunta. Yung pag-expand ng steel, hindi kaya ng aluminum. O kaya, yung aluminum naman yung matalo, mas malakas naman yung pag-expand ng steel. So, ang B gagalaw to the right. So, yun, hindi pa natin alam. So, pero ang alam na natin ay either yung steel ay mag-expand at ang aluminum ay magko-contract. O kaya yung aluminum naman yung mag-expand at yung steel ang magko-contract. So, yun lang ang medyo alam pa natin hanggang ngayon. Paano natin gagawin into equation form siya? Pwede natin masulat na yung deflection ng AB plus deflection ng BC. Saan kaya yan equal? Yan ay equal sa 0. Kasi hindi naman pwedeng mag-expand sila pareho. Ito naman yung fixed support. Hindi pwedeng mag-move pa ang isang fixed support. Hindi rin naman pwedeng mag-contract sila pareho kasi nga una, pinainitan mo na sila. Pangalawa, fixed support din siya, hindi rin naman pwedeng mag-contract ang isang fixed support. So, kung ano ang i-expand ng AB, yun dapat ang i-contract ng BC. Para maging equal pa rin or maging balanced pa rin yung kanilang conditions. Ngayon, para malaman paano ba natin to i-expand, paano natin i-expand yung equation na to, yung delta AB at delta BC, kailangan natin malaman kung ano ba ang nagpapa-expand or nagpapa-contract sa mga objects na to. So, consider natin consider natin to, yung steel muna, yung steel bar. Ano ba ang nagpapa-expand sa kanya? Pwede siyang mag-expand gamit ang temperature change. So, yung delta T. So, ito, in equation form, pwede siyang maging yung delta AB ay equal sa alpha L delta T. O kaya alat. Yan ang expansion or contraction o kaya strain due to temperature change. Bukod sa temperature change, pwede rin siyang mag-contract. Bakit siya magko-contract? Dahil dito sa force ng aluminum. Pwedeng yung aluminum kasi ay mag-expand, tutulak niya yung steel. So, nililimitahan ng aluminum yung pag-expand ng steel. So, bukod sa AL80 or AL delta T, magkakaroon ka ng minus PL over AE. Ngayon, yung PL over AE natin, pangalanan nating RB, o kaya yung reaction at B, times yung L over AE. Ayan, ganyan lang siya. Kasi di ba ang equation mo para sa strain ng axial force ay delta is equal to PL over AE. Yung P, yun yung force na nag-a-act sa member. Yung L naman, yun yung length ng member na kino-consider natin. So, yung length nito ay yung length AB. Yung A is yung cross-sectional area ng rod, which is ito. Yung E naman, yung property, modulus of elasticity na given sa atin. Ito naman, 29 times 10 to the 6. Next, ito naman, pwede rin nating i-expand to. So, ganun lang din kasi ang nag-a-act naman sa kanya, ang mga nagkukos ng strain sa kanya ay yung temperature change at yung
force din ng steel na nagtutulak sa aluminum, nagpe-prevent na i-expand or mag-expand ang aluminum. So, ganun lang din. Delta BC ay equal sa A L delta T minus RB LBC over AE. Okay? So, ganun. Ang gagawin lang natin dito ay pagsasabay lang natin or pagko-combine lang natin ng equation. Pa-plug in na rin natin lahat ng given. So, dito, sa given natin na alpha ng steel ay 6.5 times 10 to the negative 6. Yung length naman ng steel ay 24 inches. So, plug in natin 24 dyan. Yung delta T ay given tayo 70 degrees Fahrenheit. Minus yung RB which is unknown. Hindi pa natin alam kung ano ba yung tulak nilang dalawa or ano yung reaction sa B. Times yung length ng steel, 24 ulit, over area ng steel which is 2.25 squared pi over 4 times yung module of elasticity na 29 times 10 to the 6. Ngayon, sabi nga natin, papag-a-add natin yung strain nilang dalawa plus yung alpha ng aluminum which is 13.3 times 10 to the negative 6. Length ng aluminum which is 32. Delta T, 70 ulit. Minus RB times 32 over A na 1.5 squared pi over 4 times yung module of elasticity ng aluminum which is 10.4 times 10 to the negative 6 or to the positive 6. So, ganun, ang unknown na lang natin. Equate natin sa 0. Ang unknown na lang natin ay yung reaction at B. Gagawin natin, input natin lahat, 6.5 times 10 to the negative 6, 24, 70, minus X, 24, over 2.25 squared pi over 4, times 29 times 10 to the 6, plus 13.3, times 10 to the negative 6 times 32 times 70 minus x times 32 over 1.5 squared pi over 4 times 10.4 times 10 to the 6 is equal to 0. Ngayon, yun lang yun. Ang kailangan nyo lang talaga makahanap ng isang working equation kung saan marerelate mo yung conditions. So, dito, ang kailangan lang talaga dito, imaginein mo, ano ba talaga dapat ang mangyayari? Anong equation dapat ang i-formulate natin such that masasatisfy pa rin lahat ng conditions dito. Masasatisfy na hindi gagalaw ang fixed support. Kung ano ang expand ng steel, yun yung i-contract ng aluminum o kaya vice versa. So, shift solve natin ito. Ang makukuha natin ay 20,885.2 pounds. So, 20,885.2 pounds. Ngayon, yan ay equivalent sa 20.89 kips. O kaya, kung gagawin nating stress siya, kasi nga ang tinatanong dito, ano ba ang normal stress in AB and BC, yun lang ulit. So, kung naalala nyo from first lesson, ang equation dyan ay normal stress is equal to force over area. So, ganun, force mo ay 20.89 kips. Ang area mo ay 20.89 kips. Ang area ay 2.25 squared pi over 4. 2.25 squared pi over 4. Nakuha niyong sagot ay 5.25 PSI dito sa steel. Stress ay equal sa 5.25 KSI pala ang unit.
Ngayon, ang sign convention na to, dahil imagine niyo ano ba ang nangyayari sa steel? Siya ay nako-contract o siya ba ay compressed o siya ba ay tensile? Kung mapapansin nyo, siya ay compressed kasi ang dalawang reactions ay pag ganito ang direction. So, ang sagot talaga ay negative 5.25 KSI. Ngayon naman, gagawin natin, kukompute naman natin yung stress sa aluminum. Ganun lang din. Stress is equal to P over A. Ang equation naman natin ngayon ay 20.89 over 1.5 squared pi over 4. Makuha niyo sagot ay 11.82 KSI. Ngayon, dahil nga hindi naman siya intensile siya ay nako-compress yung aluminum, negative din ang sign na ito. Next question, find daw yung deflection ng B. So dito, paano natin mahanap yung deflection ng B? Same lang din. So ito lang yun, either ito o ito. Kasi 'di ba dapat ang deflection nila or kung ano yung in-expand nito, yun yung i-contract nito. Kung ano yung deflection na makuha mo dito, or kung ano yung expansion ng steel, yun na rin ang makukuha yung deflection ng B. So ulit, ang gagawin lang natin ay itong equation lang na to ang ipa-plug in natin sa cycle. So ang gagawin, 6.5 times 10 to the negative 6, 24, 70, minus x times 24 over 2.25 squared pi over 4 times 29 times 10 to the 6. Ngayon, yung x naman, nakastore na siya sa previous na sinolve natin. Dapat ang makukuha niyong sagot ay 6.57 times 10 to the negative 3. Ang units niyan ay inches. So, yun. Ang kailangan lang talaga dyan, ang challenge lang sa mga problems na to ay kailangan yung imagine ano ba ang working equation na gagamitin for each problem. Maraming cases yung problems na to. Kailangan siguro after ng video na to, makapag-practice pa kayo ng ilan pang mga cases. Ngayon, next lesson naman sa strength of materials ay axial deformation of indeterminate structures. So, start tayo. Ito actually yung pinakasimpleng problem sa topic na yan. Meron tayong composite rod na may aluminum outer core tapos brass na inner core. Tapos, meron ka daw force na nagko-compress sa kanila. Given ka ng dimension ng aluminum core, dimension ng brass core. Tapos, yung ultimate stress daw ng aluminum at brass, given ka rin ng properties. Yung modulus of elasticity. Tapos, may given ka pang factor of safety. Ang pinapahanap daw, find yung allowable force P such that hindi mag-fail yung system na yan. Ngayon, ang unang gagawin talaga dapat sa ganito mga problems ay titingnan mo ano ba dapat ang condition para sa mga problems na to. Ano ang i-relate mo sa strain, ano ang i-relate mo sa deformation para masatisfy yung mismong problem. So, dito, papansin nyo na dahil nga bonded sila together, kung ano ang strain na nararamdaman ng aluminum, yun din dapat ang strain na nararamdaman ng brass. Ibig sabihin, hindi pwedeng mas mababa ang ibababa ng aluminum kaysa sa brass. Kunyari, ibababa silang dalawa, diba? Dahil nga kinompress mo. Hindi pwedeng mas bababa yung aluminum sa brass o hindi pwedeng mas bababa yung brass sa aluminum. Dapat, kung bababa sila, pantay silang bababa. So, ganun. Ano ang equation na magre-relate doon? Yun ay sigma ng aluminum ay equal sa sigma or delta aluminum is equal to delta brass. Yan ang deformation nilang dalawa. Ngayon, hanap ka pa ng equation. Ano pa ang equation na pwedeng gamitin natin? Yung P. Pwede nyo ma-imagine na ang P, mahahati siya sa nararamdaman ng brass at nararamdaman ng aluminum. So, yung total P ay equal sa P na mapupunta sa aluminum plus P na mapupunta sa
brass. So next, compute pala muna natin yung areas nilang dalawa. So ano ba ang area ng aluminum muna? Area ng aluminum ay equal sa 60 squared minus 25 squared pi over 4. Yan ay equal sa 2336.56. Ito, area ng aluminum ay equal sa 2336.56 mm squared. Area naman ng brass ay 25 squared pi over 4 lang. Makukuha nyo ay 490.87. Ayun. So, pwede na tayo actually mag-solve gamit yung mga equations na na-formulate lang natin ngayon. So, dito, relate muna natin P, PA, at PB. Gusto ko in terms of PA lang lahat. Okay? So, gagawin natin PA at PB is equal to P minus PA. Para PA lang muna lahat. Malalaman nyo kung bakit ko ito ginawa later. So, dito nga, dahil nga dalawa ang given natin na ultimate stress, consider muna tayo ng mga cases. Consider natin siguro na assume aluminum fails. Dahil aluminum fails, tayo nag-assume ang sigma ng aluminum natin, i-maximize na natin na 200 megapascals. Ngayon, syempre, ang equation natin ay stress is equal to force over area. Yun ay equal sa, ang 200 ay equal sa yung force na nararamdaman ng aluminum na tatawagin natin PA over yung area ng aluminum na solve na natin na 2336.56. Ngayon, dahil dyan, isa lang ang unknown natin, makukuha natin ng PA, which is 2336.56 times 200. Kuha natin na 467,312. 467,312. Next, ang gagawin natin dyan, ipo-plug in natin dito sa equation na to. So, basically, magko-combine na lang tayo ng equations. Paano mo i-expand ang equation na to? Ang delta A is equal to delta B. Di ba ang delta ay equal sa PL over AE kapag axial? So, expand natin. Delta A ay equal sa P A L A over area ng A at modulus of elasticity ng A is equal to PBLB over AB EB. So, yun lang. PL over AE ng aluminum ay equal dapat sa PL over AE ng brass. So, next, pwede tayong mag-cancel actually ng LB at saka LA kasi equal lang naman sila. Equal na 300 lang naman ang height nila. Tapos, isa pa ay pwede nating i-express ang PB in terms of PA. Yung PB natin, nakuha natin nga na PB is equal to P minus PA. So, next, pwede na tayong mag-plug in ng mga values. So, ang PA, meron tayong value, 467,312. Input na lang natin sa cycle. So, answer, over area ng A na nasolve natin na 2336.56 times yung modulus of elasticity ng aluminum, 70 gigapascals. Ngayon nga, dahil nagko-compute tayo in newtons, in millimeters, at in megapascals, ito i-convert natin in megapascals, magiging 70,000 megapascals. Ngayon, equal siya sa in total na force, yun yung sinusolve natin muna, kasi di ba allowable force P. X minus yung PA na given tayo or na-solve na natin, 467,000. O kaya, yun na pala, nakastore na pala siya sa answer over area ng brass, which is 490.87 at yung modulus of elasticity ng brass na 105,000 megapascals. Shift solve, ang makukuha natin ay 614,673 newtons. 573 newtons. Okay? So next, ang gagawin natin,
Compute naman natin yung magiging stress ng brass. Kasi di ba nalaman natin or inassume natin na aluminum muna ang mag-fail. Tingnan naman natin ano ba ang force na may experience ng brass kapag ganito ang condition natin. So, mako-compute yun gamit ang stress ay equal sa force over area. So, ito ang total force mo. Ko-compute mo muna ano ba ang force na mahanap or force na may experience ng brass. Kasi di ba maghahati yung 614,573 into brass at aluminum. So, ito ang na-compute nating total force. Ko-compute natin ano ba ang share ng brass doon. So, meron tayong equation na share ng brass ay equal sa yung total force minus yung force na nararamdaman ng aluminum, which is 467,312. So, ang PB, makuha natin na 147,261 newtons. Ang stress ng B naman ay force over area lang. So, force over area ng B, which is 490.87. Oh, 300 siya. Eh, di ba ang kaya lang ng brass ay 250 megapascal. So, hindi. Mali yung una nating inassume na mag-fail yung aluminum. So, ang gagawin natin, sure na tayo siguro na ang mag-fail na una ay yung brass naman. So, brass fails. Ang gagamitin natin na sigma ng brass ay equal sa 250 megapascals. Next, same lang din na equation ang gagamitin natin. Ito ulit. Kaso, ang given natin ay yung sigma brass. Compute muna natin yung force na nararamdaman ng brass. So, stress is equal to force over area. Ang 250 ay magiging equal sa force na nararamdaman ng brass over yung area ng brass, which is 490.87. So, yun lang din. 250 times 490.87. Ang makukuha niyong sagot ay 122,717.5. Ang value na to ay gagawin nating ang TA ay in terms of P at PB. So, ganun lang din. Katulad nito, ang PA ay equal sa yung total force minus yung share na nakuha na ng brass, which is 122,717.5. So, ito ulit ang gagamitin nating equation. Strain ay equal sa strain. Ang mangyayari dito ay PA, which is, ito naman ang in terms of PB natin na P minus 122,717.5 over area ng A, which is 2336.56 times yung modulus of elasticity ng A, which is 70 megapascals or 70,000 megapascals is equal to yung PB natin na nahanap natin ng 122,717.5 over area ng brass, meron kang 490.87 times 105,000. Ngayon, ulit i-input natin sa cycle yan. Magkakaroon ka ng x minus 122,717.5, 2336.56, 70,000 is equal to 122,717.5, 490.87, 105,000. Shift solve, makukuha niyong sagot ay 512,144. So, check muna natin pala kung mag-fail ba yung aluminum kapag ganito ang condition. Ang equation na gagamitin natin dyan ay ito para mahanap natin yung force na nararamdaman ng A. So, answer minus yung force na nararamdaman ng B, 122,717.5. Ang nararamdaman ng A ay 389
2,426. Ngayon, force over area lang ulit na 2336.56. 166. Ibig sabihin, ang 166.67 less than siya ng 200. So, ibig sabihin, hindi magfe-fail ang aluminum sa ganitong condition. Okay, kasi ang aluminum ay 200, nakuha natin na stress 166. Safe ang aluminum dyan. Ngayon, ang force talaga natin ay 512,144 newtons. Eh, dahil nga meron kang given na factor of safety na 2.5, yan ay i-divide natin ng 2.5 para makonsider yung factor of safety. So, ganun lang. Ang talagang sagot dito ay 204,857.6 o kaya 204.86 kilo newtons.